Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca. Ito po ang aking Day 41 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang kasalanan walang katapusan. At ang topic po natin ngayon ay blasphemy against the Spirit. At ang Bible verse po tinatagpuan sa Matthew verse 31 to 32. Sabi po dito, "And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven." Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in this age to come. Sa Tagalog naman, kaya sinasabi ko sa inyo, papatawad ang anumang kasalanan at paglapas tama, ngunit hindi patatawarin ang paglapas tama ng Espiritu Santo. Silang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahon ito o sa panahon na darating. Ang teachings po natin ay about the characteristics of the blasphemy against the Spirit. Ito po na po is character na yung nire-reject sila or dinideny yung kagagawa na. Number 1, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. Ito po yung yung sinasabi po dito na yung kasalanan to po yung parang nire-reject si Lord or yung ginagawa ng ni Lord, parang pinagpapalit o yung gawa ni Satan pinagpapalit ng kunwari gawa ni Lord. And number 2 po is continuous rejection of the Spirit. Ito naman po yung nire-reject natin na hindi naman po sinasabi ito na siya na kulari may ginawa tayo, diba? Parang nabigla tayo ng gawa doon. Hindi naman agad yung blasphemy, diba? Against the Holy Spirit. Ang kagandahan kasi doon na parang ang gagawin mo na alam mo mali ka, aware ka doon, diba? Bakit kasi yung continuous mo pa rin, yung lagi mo ginagawin sinasadya mo na gano'n na nare-reject mo ng Holy Spirit, nare-reject mo ng gawa ni God, diba? Tapos hindi ka naniniwala sa kanya. And number 3 po, it is committed by a hardened heart. Ito kasi, yung mga tayo ito, committed na talaga sila na nare-reject yun na hindi talaga pinaniwala ang puso nila, nare-reject na parang wala naman Diyos sa puso nila, doon may malalaman, diba? Malalaman mo lang naman yung sarili mo kung gawin ka talaga ng tao, parang sa'yo na rin. And lastly po, the applications naman po, do not worry about accidentally committing blasphemy against the Holy Spirit. Ito nga, huwag tayong magaman na parang pag mag-accidentally lang committing, ang mag-agalagay, ang continuous talaga natin ginagawa yun, diba? Kasi pag sinabi natin, may sinabi tayo na gano'n, diba? About sa yung blasphemy, tapos accidentally lang naman, diba? Huwag tayo magkaalala kasi aware tayo doon. Maganda na aware tayo, pero i-continue sa iba na po. Number 2, differentiate the works of the Spirit from the works of Satan. Ito po, dapat alam natin yung pagkakaibahan ng gawa ni Lord sa gawa ni Satan. Ito lang walang pinalaman niya, pero ko yung kay Father Sila, yung sa mga nagtatawas pa na hindi pala yung work of God, kundi work of Satan pala yung work. Although hindi naman ako naniniwala ko sa gano'n, yung tawas, pero hindi ko yun sinasabi na work of God, gano'n, ngayon ko lang siya nalaman na work of Satan pala yun. Naniniwala lang ako na tawas gano'n, pero hindi ko siya inaano na work of God. Pero ngayon alam ko kasi mahalaga na malaman natin yung pagkakaibahan ng work of God sa work of Satan. And lastly po, discern the Spirit's work through the Word of God. Dun